Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig ng Pusong Sugatan Stories. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Ako po si Sofia ang inyong kasama sa bawat kwento ng pag-ibig, sakit at pagbangon. Ngayong araw, samahan niyo akong silipin ang isang pusong sinubok ng tadhana, isang inang nagbigay ng lahat, ngunit binalikan ng kirot at pagtataksil. Paano kung ang mismong kaligtasan ng anak mo ang maging susi para makita ang tunay na kulay ng taong minahal mo ng buong puso? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Mara. Mama, hindi ako makahinga. Parang kidlat na tumama sa dibdib ni Mara ang sigaw ni Julian. Nanginginig ang kamay niya habang kinakapa ang telepono. Humahabol sa paghinga ang anak niya. Aspalto ang tunog sa bawat paghigop ng hangin. Mabilis siyang bumangon, tumakbo sa silid ng anak. Pumipilipit si Julian, namumutla ang labi. Julian, anak! Mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid. Binuksan ang drawer kung saan niya itinago ang emergency fund. Ang perang pinaghirapan niya mula pa sa flying days niya. Pero nagulantang siya. Walang laman. Agad niyang dinukot ang phone, nag-log in sa online banking. Account locked. Namilog ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tawagan si Vincent, ang asawa niya. Isang ring, dalawa, ikatlo. Hello? Malamig na boses. Vincent! Si Julian! Nahihirapan siyang huminga. Nasaan ang emergency fund? Bakit locked ang account ko? Halos mabasag ang tinig ni Mara. Hindi ngayon. May meeting ako. Walang emosyon na sagot niya. Ikaw na bahala. Tumunog ang call ended na parang isang sampal sa mukha. Wala siyang panahon para magalit. Si Julian ang mahalaga. Humiram siya ng pera sa kapitbahay at isinugod ang anak sa public hospital sa San Fernando. Habang nakaupo sa tabi ng anak na nakakabit sa oxygen, muli niyang sinubukan ang online banking. Nagtataka siya. Bakit locked? Habang naghihintay ng sagot sa bangko, nakita niya ang isang bagong transaction. Isang malaking halaga. Hindi para sa ospital. Hindi para sa kanila. Nakapangalan sa isang Rosemary. Kumalat ang lamig sa buong katawan ni Mara. Mas malamig pa sa hangin sa emergency room. Ang pera ng anak niya, ang pinaghirapan niya, pinambili ni Vincent ng regalo sa ibang babae. Ang pangako niya noon, ikaw ang aking langit, Mara. Ngayon, ang langit niya ay puno ng ulap. Bakit, Vincent? Bakit? Bulong niya habang nakatitig sa screen ng telepono. Ang pangalan ng babaeng iyon ay parang patalim na bumaon sa puso niya. Hindi niya narinig ang tunog ng monitor na nagbabago ang ritmo. Ang ingay ng ospital, ang mga yabag, ang mga boses, ang tahimik na pagtangis ay tila malayo kay Mara. Nakatitig lang siya sa anak, kay Julian, na payapang natutulog, ngunit ang bawat paghinga nito ay sinasabayan ng makina. Ang bill sa bulsa niya ay lalong bumibigat. Paano niya haharapin ito? Wala si Vincent, wala ang perang pinaghirapan niya. Naalala niya ang mga salita ni Vincent noon. Mara, mag-resign ka na. Ako na ang bahala sa inyo ni Julian. Magiging reyna ka sa sarili mong kaharian. Pinaniwalaan niya. Iniwan niya ang buong mundo ng paglipad, ang mga ulap na pangarap niya, para sa isang pader na akala niya ay matibay. Ngayon, gumuho na ang pader at ang reyna ay naiwang mag-isa sa gitna ng unos. Apo, may kape ka ba dyan? Isang tinig ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Manang Elena, ang kapitbahay niyang nagpautang ng pamasahe at pambili ng gamot. Ngiti ni Manang ay parang sinag ng araw. Umiling si Mara. Wala po, Manang. Hayaan mo, ako na ang bibili para gising ang diwa mo. Kinausap ni Manang Elena ang isang nurse. Nagtanong ng presyo ng gamot. Ang usapan ay pabulong, pero narinig ni Mara ang ilan. Mahal. Ang allowance ni Vincent ay hindi sapat para dito.
lalo na ngayon na wala na. Mara, mahinang sabi ni Manang Elena nang makabalik. Inabot ang isang baso ng mainit na kape. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Niyakap niya si Mara. Pero hindi ka pwedeng bumitaw. Hindi ka pwedeng sumuko. Para kay Julian, anak. Tumulo ang luha ni Mara. Manang, hiya po. Paano ko po gagawin ito? Paano ko siya haharapin? Ang iniisip niya ay ang mapanuring tingin ng mga kamag-anak ni Vincent, ang mga tsismis sa barangay. Ang imahe nilang perpektong pamilya ay durog na. Hinawakan ni Manang Elena ang kamay niya. Mahigpit. Anak, hindi ka nag-iisa. Ang totoong hiya ay ang pagpapabaya sa sarili at sa anak mo. Hindi ang paglaban para sa karapatan. Ang totoo, mas nakakahiya kung hahayaan mo lang na yapakan ka. Napahinga ng malalim si Mara. Kailangan mong lumaban. Hindi lang para sa'yo, kundi para kay Julian. May inabot si Manang Elena na isang maliit na papel. Kaibigan ko ang asawa nito. Abogado. Maaasahan yan. Tawagan mo. Huwag kang matakot. Tinitigan ni Mara ang papel. Attorney Irene Lacson. Lumalamig ang pakiramdam niya. Pwede ba talaga siyang lumaban? Pwede ba siyang maging malaya? Ang telepono niya ay biglang umilaw. Tumutunog. Isang unknown number. Nag-alinlangan si Mara. Ang puso ay kumabog ng malakas. Nag-alinlangan si Mara sa unknown number. Sino kaya? Si Vincent? O ang babaeng iyon? Pinatay niya ang tawag. Inilagay sa bulsa ang telepono. Mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang ibinigay ni Manang Elena. Hindi siya pwedeng magpadaig sa takot. Hindi para kay Julian. Kinabukasan, pagkatapos niyang masigurong maayos si Julian sa pangangalaga ng kanyang ina, na dumating mula sa probinsya matapos tawagan ni Manang Elena, naglakas loob si Mara na tawagan ang numero sa papel. Attorney Irene Lacson, isang pulong kinahapunan. Nakatayo si Mara sa labas ng isang modernong opisina sa Angeles City. Malaki at mayayaman ang dating. Nag-aalangan siya. Kaya ba niyang harapin ito? Kaya ba niyang ipagtanggol ang sarili? Ang mga salita ni Manang Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang totoong hiya ay ang pagpapabaya sa sarili at sa anak mo. Huminga siya ng malalim at pumasok. Si Attorney Irene ay isang babaeng may matulis na tingin, ngunit may maamo rin namang mukha. Maikli ang kanyang buhok at ang kanyang pagsasalita ay direkta, ngunit malumanay. Mara de la Cruz, pagbati niya, upo ka. Ikinuwento ni Mara ang lahat, mula sa pagbitiw niya sa pagiging pilot, ang mga pangako ni Vincent, ang pagdarasal niya para sa kaligtasan ni Julian, hanggang sa natuklasan niyang pagtataksil sa kanyang ipon. Nanginginig ang boses niya. Hindi na siya umiyak, pero may kirot sa bawat salitang lumalabas. Matiyagang nakinig si Irene. Miss de la Cruz, sabi niya. Inilapag ang bolpen sa lamesa. Ang pagmamahal ay hindi ibig sabihin ng pagpapalaya sa karapatan mo. Tiningnan niya si Mara ng diretso sa mata. Ang ginawa ng asawa mo ay economic abuse. Iyan ay isang forma ng pang-aabuso sa ilalim ng vowsy law. Bukod pa dyan, ang paggamit ng pera para sa affair ay sapat na basehan para sa annulment at financial support. Biglang lumuwag ang pakiramdam ni Mara. Hindi pala siya baliw. Hindi pala siya ang may kasalanan. May batas pala na pwedeng kumampi sa kanya. Ang kailangan natin ngayon ay proof, patuloy ni Irene. Kailangan ko ng lahat ng bank statements mo, pati na rin ng joint accounts niyo ni Vincent. Mga ebidensya ng paggastos niya, mga mensahe, kahit anong makakatulong. Sa loob ng sumunod na linggo, kahit pahirap na hirap si Julian sa pag-recover, gumawa ng paraan si Mara. Araw-araw siyang bumabalik-balik sa bangko, sa internet cafe, para mag-print ng mga e-statement. Bawat papel na hawak niya ay parang latigo na humahampas sa kanyang puso.
Ang bawat numero ay isang patunay ng pagtataksil. Nakita niya ang bawat malaking transaksyon na hindi para sa kanilang pamilya, hindi para kay Julian. Ang gift kay Rosemary ay simula pa lang. Isang gabi, habang nagsasaayos ng mga lumang bank statements ni Vincent, na nakita niya sa isang lumang cabinet. May nakita siyang credit card statement na hindi niya maintindihan. Sunod-sunod na malalaking purchases sa isang boutique sa Makati, isang jewelry store, at isa pang resort. Lahat may kalakip na pangalang corporate expense. Hindi lang yun. May nakita siyang mga withdrawals mula sa isang fund na nakapangalan sa employee welfare. Namilog ang mata ni Mara. Hindi lang pala personal na pagtataksil. May mas malalim pa. Mas malaking kalokohan. Kumabog ng malakas ang puso niya. Hindi na lang siya ang biktima. Marami pa. Hindi na lang para kay Julian ang laban ni Mara. Para na rin ito sa katarungan. Para sa mga taong biktima rin ni Vincent. Ipinaliwanag niya kay Attorney Irene ang mga bagong natuklasan. Nagulat din ang abogada. Mukhang mas malalim ito, Miss De La Cruz. Kailangan natin ng tao sa loob. Naalala ni Mara, si Noel Santos, isang mekaniko sa airline, dating kasamahan ni Vincent sa ibang departamento. Kilala niya si Noel bilang tapat at matulungin, ngunit alam din niyang may takot si Noel kay Vincent na may posisyon sa kumpanya. Paano niya hihikayatin? Matapos ang ilang pag-aalinlangan, nagdesisyon si Mara na lapitan si Noel. Nagkita sila sa isang tahimik na karinderya malayo sa Clark. Nagulat si Noel nang makita siya, lalo na nang malaman ang sitwasyon. Mara, alam kong marami akong alam, pero delikado si Vincent. Pabulong na sabi ni Noel, palingalinga sa paligid. Maraming koneksyon yan. Noel, si Julian ang kapalit. Tugon ni Mara, bawat salita ay may bigat. Halos mamatay ang anak ko, at ang perang pambayad sa ospital, pinambili ni Vincent ng regalo sa ibang babae. Napatahimik si Noel. Nakita ni Mara ang pagbabago sa mukha nito, mula sa takot, tungo sa awa, at pagkatapos ay galit. May mga tao talagang nakakagulat, Ma'am Mara, sabi ni Noel, tumingin sa malayo. Hindi lang yan sa personal. Dati, nung magkasama pa kami sa supply chain, nakita ko kung paano niya nilulusot ang mga substandard na piyesa, ang mga overpriced na parts na hindi naman talaga kailangan, yung mga flight hours na hindi nagamit pero may bayad. Ikinuwento ni Noel ang mga ghost employees at ang mga pekeng transaction na dumadaan sa finance department, kung saan may hawak din si Vincent. Nagtagal ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Noel ang sistema, ang mga butas, ang mga taong kasabwat. Si Mara ay nakinig ng mabuti. Ang bawat detalye ay parang piraso ng isang malaking puzzle. Ang pusong sumisigaw ng injustice ay lalong nag-alab. Sa huli, huminga ng malalim si Noel. Sige Mara, tutulungan kita. Hindi tama ang ginagawa niya. Hindi lang ikaw ang biktima niya. Marami na kami na nagsawalang kibo. Ngunit may babala siya. Kailangan nating maging maingat. Balita ko, may malaking gala night sa susunod na buwan. Magiging abala si Vincent. Baka doon natin siya malusutan. Umuwi si Mara na may halo-halong damdamin, pag-asa, ngunit kasama rin ang matinding pag-aalala. Si Noel ay isang malaking break, pero alam niyang delikado pa rin ang lahat. Ang bawat hakbang ay kailangang pag-isipan. Habang naghahanda siya para matulog, may vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa unknown number. Mag-ingat ka, Mara. Maraming matang nakamasid. Nanindig ang balahibo ni Mara. Sino ito? Si Vincent? O may iba pa? Pinatay niya ang ilaw, ngunit hindi na nakatulog. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa dilim. Ang puso ay nagtataka, nag-aalala. Bumibilis ang tibok ng puso ni Mara habang tinititigan ang sarili sa salamin. Isang simpleng itim na dress ang isusuot niya, hindi katulad ng mga mamahaling gown na nakikita niya sa mga magazine. Hindi ito ang gala night na inakala niyang dadaluhan niya
kasama si Vincent. Hindi ito isang gabi ng pagdiriwang, ito ay isang gabi ng labanan. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Ngunit nanginginig ang boses. Ang hiya ay bumibigat sa kanyang balikat. Ang mga mata ng mga tao, ang mga bulungan. Masakit isipin. Ngunit mas masakit kung hahayaan niyang apakan ni Vincent ang kanyang dignidad. Ang kinabukasan ni Julian. Bago umalis, dumaan muna siya sa ospital. Mahimbing na natutulog si Julian. Pinagmasdan niya ang bata. Hinaplos ang pisngi nito. Ang liit na kamay ni Julian ay humawak sa kanyang daliri. Lalaban si Mama para sa'yo, anak. Mahinang sabi niya. Ang yakap ni Julian ang nagpatibay sa kanyang loob. Ang anak niya ang kanyang lakas. Pagdating sa venue sa Clark, bumungad sa kanya ang marangyang tanawin. Nagkikinangan ang mga chandelier. Mahina ang tugtog ng orkestra. Ang mga tao ay nagtatawanan, nagkukwentuhan. Suot ang kanilang mga mamahaling damit. Para siyang isang anino na napadpad sa isang mundo ng liwanag. Nakita niya si Vincent. Nakatayo ito sa gitna ng maraming tao, ngumingiti, nakikipag-usap, mahinahon. Walang bakas ng pag-aalala. Ang perpektong imahe ng isang matagumpay na pilot at executive. Hindi nito alam na ngayon gabi, mabubunyag ang mga sikreto nito. May isang babae sa tabi niya, nakakapit sa braso nito, tumatawa sa bawat biro ni Vincent. Si Rosemary. Napahigpit ang hawak ni Mara sa kanyang maliit na clutch bag. Nasa loob nito ang isang luma niyang pilot's badge, simbolo ng pangarap na binitawan niya. At ngayon, muli niyang hahawakan. Ramdam niya ang mga tingin, mga bulungan. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi nila, ngunit alam niyang pinag-uusapan siya. Ang dating may bahay ni Vincent na naroroon, naglakad si Mara. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ngunit matuwid ang likod. Biglang huminto ang tugtog. Ang MC ay umakyat sa stage. Ang mukha ay seryoso. Hindi tulad ng inaasahan para sa isang gala night. Kinuha nito ang mikropono. Lumingalinga sa paligid. Bawat isa ay nakatitig sa kanya. Nagtataka. Naramdaman ni Mara ang lamig na unti-unting bumalot sa buong silid. Nagsimula ng kumabog ng malakas ang puso niya. Ito na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ng MC, ngunit ang boses nito ay hindi na masigla. Mayroon po tayong mahalagang anunsyo ngayong gabi. Nagkatinginan ng mga tao. Nagbulungan. Nagtataka. Lumingon si Mara kay Vincent. Nakangiti pa rin ito, ngunit may bakas ng pagtataka sa mga mata. Hawak nito sa braso si Rosemary na tila walang kamalay-malay. Ang pamunuan po ng airline, patuloy ng MC, ay kasalukuyang nagsasagawa ng internal investigation hinggil sa ilang irregularities na kinasasangkutan ng isa sa ating mga executive. Biglang bumigat ang hangin. Nakita ni Mara ang pagbabago sa mukha ni Vincent na wala ang namangiti. Napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay takot. Binitiwan nito ang braso ni Rosemary na ngayon ay nakatingin na rin sa MC, nalilito. Nais po naming ipabatid na si G. Vincent de la Cruz ay kasalukuyang nasa ilalim ng precautionary suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Para itong bomba na sumabog sa loob ng ballroom, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mata ay napunta kay Vincent. Sa mga gilid, malumanay na gumalaw si Atty. Irene. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagpapatawag ng media. Mabilis nitong inilapag ang isang folder sa lamesa ng Head of Internal Audit, saka sa board member, at isa pa sa compliance officer. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga bank statements, testimonies, at mga detalye ng corporate fraud na inilatag ni Noel. Nanlumo si Vincent. Ano to? Bulong niya, ngunit sapat para marinig ng mga nasa malapit. Sinubukan niyang lumapit sa MC, ngunit hinarangan siya ng mga security personnel. May misunderstanding lang. Hindi totoo yan. Ngunit huli na. Ang mga tingin ng mga tao ay nagbago. Hindi na paghanga, hindi na respeto, kundi pagdududa, pagkamuhi at hiya.
Ang mga mata ni Rosemary ay nanlilisik, hindi na kay Mara, kundi kay Vincent. Tinitigan ni Mara si Vincent. Hindi niya naramdaman ang pagtatagumpay, kundi isang malalim na kalungkutan. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng anak niya, ay isa lamang anino ng kasakiman at kasinungalingan. Wala na ang kilig, wala na ang pagmamahal. Ang natira ay ang hapdi ng katotohanan. Hindi pa tapos to, Mara. Galit na sigaw ni Vincent habang pilit na kinakawala ang sarili mula sa mga gwardya. Nakatitig siya kay Mara. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagkamuhi. Pagsisisihan mo to, babalikan kita. Maraming tao ang nagsimulang magbasa ng mga papel na inilatag ni Irene. Ang mga bulungan ay bumalik. Mas malakas, mas mapanira. Ngunit ngayon, si Vincent na ang sentro ng mga bulungan at si Mara, sa gitna ng lahat, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang puso ay malungkot, ngunit matatag. Lumipas ang mga araw matapos ang gala night. Si Vincent ay tuluyang sinuspinde sa trabaho at nagsimula na ang formal na investigasyon. Ang balita ay kumalat ng mabilis, hindi lang sa airline kundi pati na rin sa buong Clark. Ang pangalang De La Cruz, na dati simbolo ng karangalan, ay nabahira ng hiya at iskandalo. Ang mga tawag at mensahe ay dumagsa, ngunit karamihan ay suporta para kay Mara. Ngunit si Mara, hindi niya maramdaman ang pagtatagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay pagod at isang malalim na kirot sa puso. Parang may nawala sa kanyang loob, isang bahagi na hindi na maibabalik. Ang bawat salita ni Vincent na, "Pagsisisihan mo to," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa wakas, pinayagan ng umuwi si Julian. Ang pagdating ng anak sa bahay ay tila nagdala ng bagong liwanag. Inayos niya ang silid ni Julian. Bawat laruan, bawat unan ay may kasamang pag-asa. Mahimbing na natutulog si Julian. Ang muka ay payapa. Ang paghinga ay regular na. Umupo si Mara sa gilid ng kama, pinagmasdan ang bata. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Julian. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi, mahina, ngunit totoo. Ang bata ang kanyang mundo. Ang bata ang dahilan kung bakit siya lumaban. Ang bata ang nagpapatatag sa kanya. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Dumadalaw pa rin si Manang Elena, nagdadala ng pagkain at mga kwentong nakakatawa. "Hayaan mo na ang mga tsismis, anak," sabi ni Manang Elena habang nililigpit ang pinagkainan. "Mas importante ang kapayapaan mo at ni Julian." Si Attorney Irene naman regular na nagbibigay ng updates, tinitiyak na si Mara at Julian ay ligtas at suportado. "Mara, kailangan mong magsimulang mag-isip para sa sarili mo. Hindi lang kay Julian." Payo ni Irene isang hapon sa telepono. "Mayroon kang skill, mayroon kang experience, hindi ka dapat umasa sa kung sino." Tama si Irene. Ano nga ba ang gagawin niya? Wala na siyang asawa, wala na siyang career. Natatakot siya. Takot siyang mag-isa. Takot na baka hindi niya kayang buhayin si Julian. Ngunit mas natatakot siyang manatili sa isang sitwasyon kung saan siya ay laging inaabuso at sinasaktan. Habang naglilinis ng silid, may nakita siyang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Matagal na itong nakalimutan. Binuksan niya. Isang amoy ng lumang papel at tela ang bumungad. Nasa loob ang kanyang lumang pilot's uniform, nakatiklop ng maayos. Sa tabi nito, ang kanyang flight logbook at isang embroidered badge ng kanyang dating airline. Kinuha niya ang badge, hinaplos ang ibabaw nito. Ang pakiramdam ng tela ng uniforme ay nagdala ng mga alaala, ng mga ulap, ng mga bituin, ng kalayaan. Ang pangarap na itinago niya. Ngayon, ang badge na ito ay parang isang susi sa kanyang nakaraan, at marahil sa kanyang hinaharap. Ngunit may bumulong sa kanyang isip, kaya mo pa ba? Ang mga kamay niya ay tila nakalimutan na ang paghawak ng controls. Ang puso niya ay puno ng mga peklat.
At ang tinig ni Vincent ay muling umalingaw-ngaw. Pagsisisihan mo to. Nag-atubili siya. Maari ba talaga siyang lumipad muli? Ang lumang pilot's uniform ay nanatili sa kahon, ngunit ang desisyon ni Mara, 1 linggo matapos niyang hawakan ang badge, ay hindi na natago. Mara, sigurado ka ba dyan, anak? Tanong ni Manang Elena. May pag-aalala sa boses. Manang, kung hindi ko po susubukan, paano ko malalaman? Para kay Julian po ito. Sagot ni Mara, matatag na ang tinig. Ang bawat pagtingin niya sa kanyang anak na ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa normal, ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging isang halimbawa. Doon nagsimula ang kanyang paglalakbay pabalik sa mundo ng aviation. Araw-araw, maaga siyang gumising, nag-jogging, nag-ehersisyo. Pinilit niyang ibalik ang kanyang stamina, ang focus niya, ang kanyang isip na matagal nang abala sa pamilya at sa mga problema, ay muling sinanay na maging matalas, mabilis mag-analisa. Bumalik siya sa training center sa Clark. Ang amoy ng jet fuel, ang ingay ng mga eroplano, lahat ay bumabalik. Kinailangan niyang kumuha ng recertification, maraming refreshers, at mahabang oras sa simulator. Sa simula, mahirap. Nangangatog ang kanyang mga kamay sa controls. Ang bawat emergency procedure na kanyang sinubukang gawin ay nagpapaalala sa kanya ng gulo ng buhay niya. Ang mga boses ng mga instruktor ay tila boses ni Vincent na nagbababa sa kanya. Hindi mo kaya. Wala ka ng silbi. May isang hapon, sa flight simulator, hindi niya makontrol ang virtual plane sa gitna ng turbulence. Nagpanik siya. Pinagpawisan. Bumalik ang alaala ng paghagulhol ni Julian ng mukha ni Vincent na walang pakialam. Stop! Sigaw niya, pinatay ang simulator. Napasandal siya sa upuan. Ang noo ay pinahiran ng pawis. Ang instructor, isang dating kasamahan niya, ay lumapit. Mara, okay ka lang? Umiling siya. Hindi ko na yata kaya, Greg. Ang daming bumabalik. Pero nang gabing iyon, habang magkatabi sila ni Julian, may nagtulak sa kanya. Ang mga matang punong-puno ng pagmamahal ng anak niya. Ang mga pangarap na binitawan niya para sa isang ilusyon. Kinabukasan, bumalik si Mara sa simulator. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mata. Nakita niya si Julian. Nakita niya ang sarili niyang lumilipad sa ulap. Muli niyang hinawakan ang controls. Ngayon, iba na. Hindi na siya nagpadala sa takot. Bawat galaw, bawat desisyon ay kalkulado. Sa virtual cockpit, naroon siya, kasama ang kanyang mga pangarap. Ang familiar feel ng control stick ay bumalik. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi sa isang matamis na pakiramdam ng release. Ang instructor niya ay tumango, may ngiti sa mga labi. Meron ka pa rin, Mara. Nasa dugo mo ang paglipad. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isang umaga, dumating ang email na kanyang hinihintay. Ang schedule para sa kanyang final check ride. Ang huling pagsubok, kasabay niyon, may narinig siyang balita sa news sa telebisyon. Napagbigyan po ang petition for bail ni G. Vincent de la Cruz. Nakalaya na po siya habang naghihintay ng pagdinig ng kanyang kaso. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mara. Bumalik ang tinig ni Vincent sa kanyang isip, ang mga salitang puno ng pagkamuhi. Babalik ako, Mara. Pagsisisihan mo to. Nakakulong na sana. Ngayon, malaya na at alam niyang hindi siya titigilan nito. Dumating ang araw ng final check ride ni Mara. Bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa noong unang beses siyang lumipad. Suot niya ang isang bagong pilot's uniform, malinis at presko. Ngunit ang pakiramdam niya ay parang babalik siya sa digmaan. Sa pre-flight briefing, seryoso ang kanyang evaluator. Ang bawat tanong ay tila espada na tumatarak sa kanyang kaalaman. Ngunit handa si Mara. Pinaghirapan niya ito. Bawat pahina ng manual ay nasa isip niya. Bawat procedure
ay nasa kamay niya. Nang pumasok siya sa cockpit ng actual training aircraft, bumalik ang mga alaala. Ang ingay ng engine, ang mga readings sa instrument panel, para siyang bumalik sa kanyang ikalawang tahanan. Huminga siya ng malalim. Si Julian, ang pangarap niya, ang kalayaan niya, para sa kanila. Clear for takeoff, utos niya. Ang boses ay matatag. Umusad ang eroplano. Tumakbo sa runway. Ang bawat pagtaas ng gulong mula sa lupa ay tila pag-angat ng kanyang kaluluwa. Lumilipad siya. Muli. Ngunit hindi naging madali. Nagbigay ang evaluator ng sunod-sunod na simulated emergencies. Engine failure, instrument malfunction, bad weather. Bawat isa ay sumusubok sa kanyang focus, sa kanyang bilis magdesisyon. May mga sandaling halos mawalan siya ng pag-asa. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang mukha ni Julian. Ngumingiti. Narinig niya ang boses ni Manang Elena. Kaya mo yan, anak. Naalala niya ang mga salita ni Attorney Irene. Hindi ka dapat umasa sa kung sino. Ang galit niya kay Vincent. Ang hapdi ng nakaraan. Ginawa niyang gasolina. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. Bawat maneuver, bawat desisyon ay pinag-isipan niya ng mabuti. Kalmado, matatag. Ang piloto sa kanyang dugo ay muling nagising. Ito ang kanyang domain. Ito ang kanyang mundo. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa runway. Ang eroplano ay lumapag ng maayos, malumanay. Naramdaman ni Mara ang bigat na nawala mula sa kanyang balikat. Huminga siya ng malalim. Ang puso ay punong-puno ng pagmamalaki. Congratulations, Captain Mara, sabi ng evaluator. Inabot ang kamay niya. May ngiti sa labi nito. Walang duda, you still got it. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Mara. Totoo. Lumabas siya ng cockpit. Ang mga mata ay nagniningning. Tapos na. Nagtagumpay siya. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay tila maikli. Nang umalis siya sa training center, umilaw ang telepono niya. Si Attorney Irene. Mara, may problema? Ang boses ni Irene ay puno ng pag-aalala. Si Vincent. Bumalik ang lamig sa buong katawan ni Mara. Ang nangiti niya ay unti-unting nawala. Ano po? Mahina niyang tanong. Ang puso ay kumabog ng mas mabilis kaysa sa take-off ng eroplano. Mara, si Vincent, sinusubukan niyang hadlangan ang application mo sa airline. Meron siyang nilalatag na petition para sa sole custody ni Julian. Sinasabing unfit ka bilang ina dahil sa financial instability mo. Parang pinipiga ang puso ni Mara sa balita ni Attorney Irene. Hindi pa nga siya nakakapagdiwang sa check ride niya. Heto na naman si Vincent, naghahasik ng lagim. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Puno siya ng galit. Hindi niya pwedeng gawin yan, Attorney Irene. Matatag niyang sagot. Alam natin ang totoo. Alam ko, Mara. At handa tayo. Haharapin natin siya sa korte. Pagtitiyak ni Irene. Pero kailangan nating maging matatag. Hindi ka na ang dating Mara na takot. At tama si Irene. Hindi na nga. Dumating ang araw ng paghaharap. Sa isang maliit na conference room sa opisina ni Irene, naroon si Vincent, kasama ang kanyang abogado. Ngayon, wala na siyang kayabangan. Napalitan ng pagkasuklam at puot. Mara, bumalik ka na sa akin, sabi ni Vincent, na tila sinusubukang magkunwari. Hayaan mo nang ako ang mag-alaga kay Julian. Wala ka namang mapupuntahan. Ngunit hindi na nahulog si Mara sa kanyang mga salita. Tinitigan niya si Vincent, diretso sa mata. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Vincent. Ang tanging care mo ay ang sarili mo. Hindi ka na ang taong minahal ko at hindi ka na makakapinsala sa akin o kay Julian. Inilatag ni Attorney Irene ang lahat ng ebidensya mula sa economic abuse, ang corporate fraud, hanggang sa neglect niya kay Julian noong critical na panahon. Ang lawyer ni Vincent ay walang nagawa kundi ang yumuko. Sa huli, walang nagawa si Vincent kundi ang pumayag sa isang settlement na pabor kay Mara kasama ang full custody ni Julian
at financial support na hindi niya kayang takasan. Ang kanyang mga petitions ay naibasura. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang tawag. Isang malaking airline ang nag-alok kay Mara ng posisyon bilang first officer. Ang kanyang unang commercial flight ay naka-schedule. Nang araw na yon, kinakabahan siya. Ngunit may kasamang matinding pagkasabik. Suot niya ang bagong uniform. Ang kanyang mga stripes ay nagniningning sa balikat. Sa airport, naroon si Julian, kasama si Manang Elena, nakatayo sa viewing deck. Nang maglakad si Mara patungo sa eroplano, lumingon siya. Kumaway si Julian, isang malaking nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kumaway din si Mara. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Pumasok siya sa cockpit. Ang mga familiar instruments, ang controls, ito na. Ito ang kanyang second chance. Ito ang kanyang kalayaan. Ready for pushback. Sabi niya sa ground crew, ang boses ay malinaw at matatag. Umusad ang eroplano, dahan-dahang lumabas sa gate, tumakbo sa runway. Ang huling paghinga niya bago ang takeoff ay may kasamang bigat. Ngunit ito ay bigat ng pag-asa, hindi ng takot. Nang umangat ang gulong ng eroplano mula sa lupa at lumipad sila sa asul na kalangitan ng Pampanga, tumingin si Mara sa ibaba. Ang mga bahay, ang mga kalsada, ang ospital, lahat ay unti-unting lumiliit. Ang mga sugat ng nakaraan ay tila nagiging maliliit na pilat na lang. Wala na ang hapdi, wala na ang galit. Tiningnan niya ang malawak na kalangitan sa harap niya. Walang katapusan. Malaya na siya. Malaya na ako. Malaya tayo. Bulong niya, ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ito ay luha ng kapayapaan at kalayaan. Lumipas ang mga buwan, naging mga taon. Ang bawat paglipad ni Mara ay hindi lang basta isang trabaho. Ito ay isang pagdiriwang ng kanyang kalayaan. Ang bawat ulap na kanyang binabagtas ay parang isang pahina ng kanyang nakaraan na kanyang isinusulat muli. Puno ng pag-asa. Si Julian ay lumaki ng malusog at masayahin, isang matalinong bata na laging naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ina. Ang kanyang nangiti ang pinakamagandang tanawin para kay Mara. Ang bahay nila, na dati puno ng katahimikan at takot, ay napuno man ngayon ng tawanan at pagmamahalan. Madalas na dumadalaw si Manang Elena at si Attorney Irene ay naging parang tunay na kapatid na rin kay Mara. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging patunay na sa pinakamadilim na oras, may mga taong handang sumuporta at magmahal. Hindi na inisip ni Mara si Vincent. Hindi na niya ito kinamuhian. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Hindi pag-unawa sa ginawa nito, kundi pag-unawa sa kanyang sarili. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga pagkakamali, sa pagpapaubaya, sa pagbibigay ng kapangyarihan sa ibang tao. Nagpatawad siya para makalaya. Nahanap niya ang kapayapaan sa bawat paglipad, sa bawat pagtawa ni Julian, sa bawat tasa ng kape kasama si Manang Elena. Ang kalayaan ay hindi lang ang paglipad sa ere, kundi ang kalayaan ng puso mula sa sakit at pagkakagapos. Natuklasan niya na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi sa kung gaano siya kahirap umiyak, kundi kung gaano siya kadaling tumindig matapos madapa. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagbitaw sa sarili. Sa halip, ito ay paghahanap ng lakas upang ipagtanggol ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang isang pusong sugatan ay maaring gumaling. At sa bawat paglipad, hindi lang basta isang destinasyon ang nararating, kundi isang bagong simula. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng Zambales, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakatayo si Mara at Julian sa isang burol, magkatabi. Hawak ang kamay ng isa't isa. Tiningnan ni Mara ang kanyang anak. At pagkatapos,
ay ang malawak na kalangitan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng isang inang natagpuan ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang lugar, kundi sa kapayapaan ng kanyang sariling puso. At sa kapayapaang yan, mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ni Mara. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig ng Pusong Sugatan Stories, sa paglaan ng inyong oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Mara. Mula sa simula ng kanyang pagsubok hanggang sa paglipad niya patungo sa kalayaan, naramdaman naming kasama namin kayo sa bawat kirot, sa bawat pagluha, at sa bawat muling pagbangon. Hindi naging madali ang isulat ang kwentong ito, lalo na ang mga bahagi kung saan nadurog ang puso ni Mara sa pagtataksil at pang-aabuso. Ngunit sa bawat salita, layunin namin na ipakita ang tunay na lakas ng isang ina, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Dahil minsan, ang pinakamadilim na gabi ay nagdadala ng pinakamaliwanag na bituin, at ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng paghilom ng mas matibay na pagmamahal. Ito ay inspirasyon mula sa maraming kwento ng kababaihan na patuloy na lumalaban at umaasa. Ngayon, tanungin ko kayo, mga minamahal kong tagapakinig. Sa paglalakbay na ito, ano ang pinakamahalagang aral na nakuha nyo? Kaya nyo rin bang patawarin ang nakasakit sa inyo para sa sarili nyo? Ibahagi nyo po ang inyong saloobin sa comment section. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, paki-like at share na rin po. Malaking tulong po ito sa amin upang mas marami pa kaming maibahaging kwento ng puso. Maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli. Ang langit na ibinigay, ang puso na ipinaglaban. Kwentong Pusong Sugatan isinalaysay ni Sofia.